Bigla ko nga rin napansin aring isang bagay na nakatago din sa ilalim ng makina na nakapukaw sa aking pansin. Ay ari pala yung lumang Bragae shoes na matagal na nakatabi din na sabi ko'y sayang naman. Kaya naman napag-isipan ko maya-maya kung ano magandang dapat gawin din para naman mapakinabangan ulit. Habang ako nga ay nagkakape diyan ay nag-iisip talaga ako kung ano magandang gawin dini at maya-maya nga ay may naisip ako magandang paraan na gawin dini para naman mapakinabangan at magamit ng maayos itong sapatos na ito. Bago ko nga simulang i-transform itong sapatos na ito ay pinunasan ko muna ito at nilinisan ng maayos para naman maganda yung maging kalabasan niya kapag ginedesignan na natin. Sa isip-isip ko nga ay maayos pa naman itong sapatos na ito kaya naman maganda siyang design na nag-transform. Tapos kinuha ko itong rubber slice na natira din sa aking mga ginawa at nag-isip ako ng magandang design diyan at gumupit ako ng mga pattern para naman magamit kong pan-design din sa sapatos na ari at may gagawin ako maganda din at napakaganda talaga ng bala ko para i-transform itong sapatos na ito. At iyan nga't may nakatabi ako din parang paan na hulmang ganiri para naman mailagay ko doon sa sapatos para naman may guide tayo sa pag-design. At gumawa nga ako ng mga pattern dyan at gagawa na naman ako ng 3D para naman maganda yung magiging kalabasan ng sapatos natin. 3D talaga yung kalimitang ginagawa ko para naman mas maganda yung pagkaka-emboss ng mga i-design natin dyan. Matagal na talaga akong gumagamit ng 3D na ganyan para pan-design sa mga costume noon pa. At maganda yung naisip ko na gamitin natin ito dito sa sapatos para naman maganda yung eksena natin diyan. At syempre, gagamitin ulit natin itong hulmahan na ganito at gagamitan natin ng stick glue para pandagdag sa mga pan-design natin para naman mas glamorous yung maging itsura niyan. Naisip ko nga gawa ng parang fantasy effect itong magiging style ng sapatos natin para naman maiba-iba yung mga itsura niya para pwede natin gamitin sa mga festival, sa mga photoshoot or i-partner sa mga kakaiba natin mga costume na ginagawa para naman mas kumpleto yung mga eksena natin sa kostyuman pati sapatos ay may design. At sinimulan ko na nga ilagay itong mga 3D kong ginawang mga rubber slice na ganyan. At syempre, depende na rin sa mga imahinasyon natin kung paano natin de-designan yung ganyan. Kaya naman, ito yung napili kong style na gagawin dito. Medyo pakulot-kulot siya na para mga branch-branch na may mga dahon-dahon na mga e-eksena ko diyan para magmukha talaga siyang fantasy. Kaya naman, excited akong gawin itong sapatos na ito para maganda yung kalabasan niya. At syempre, para naman magkaroon ng idea yung mga tao makakapanood na ito na pwede palang i-transform ang mga ganito kalumang sapatos sa pamamagitan ng pagdidesign ng mga kakaibang bagay. At dahil nga Bragae shoes itong sapatos na ito, syempre proudly gawang Pinoy, kaya naman gawang Pinoy din yung gagamitin nating style diyan. Kumbaga ako, Pinoy din ako at ako ang nagde-design, kaya naman Pilipino at Pinoy pa rin yung mga nagde-design at nag-e-eksena ng mga ganyan. Lalawakan mo lang talaga yung imahinasyon mo para maganda yung kalabasan ng mga ganitong klase ng design. Dahil kalimitan sa mga ganitong design nilalagyan lang ng mga kung anik-anik, pero ngayon gagamitin ko itong kaalaman ko sa pagdidesign ng parang fantasy para mas maging kakaiba yung magiging itsura niya at datingan niya. Gusto kong palabasin diyan yung pagka-fantasy noong parang fairy siya na may sapatos na ganito kaganda. Kung mapapansin nyo, nilalagyan ko siya ng parang mga dahon-dahon na mga style na mga ganyan na galing sa hulmahan natin. Pinili ko lang talaga yung mga hulma na parang mga dahon-dahon, mga branch-branch, mga pako-pako na mga style na ganyan. At yun talaga yung dinedesign ko dito sa sapatos. At dahil nga komplikado yung pagkakadesign natin diyan, para sa akin medyo komplikado ito dahil kakaiba yung magiging design niya. Kaya talaga pinag-iisipan ko yung bawat design na ilalagay ko diyan, yung pagkakasunod-sunod para naman magtugma-tugma yung bawat detalye niyang pagkakadesign natin dyan sa sapatos na iyan. Kung titingnan mo nga itong mga pinaglalagay ko diyan ay medyo naguguluhan nga yung isip ninyo dahil syempre wala pa kayong idea kung ano yung magiging kakalabasan nito. Pero dahil doon sa thumbnail na nilalagay ko dito sa video na ito ay magkakaroon kayo ng idea kung ano talaga yung kalalabasan nito. Syempre medyo pa yung pagka-fantasy siya kaya naman may mga pakulot-kulot tayo mga eksena talaga diyan. Para naman mapalabas natin yung tema na gusto kong mangyari diyan sa sapatos na iyan. At excited nga ako habang ginagawa ko yan at gusto ko na itong matapos agad dahil gusto na ko na agad makita yung magiging itsura niya dahil nga magandang maganda yung nagiging plano ko dito sa sapatos na to.
At dahil nga may pagkaluma na itong sapatos na ito ay napapansin ko na medyo bumubuka na yung iba mga parte niyan. Kaya naman yung mga parte na hindi na magagandang tingnan, ayun talaga yung nilalagyan ko ng design para naman matabunan siya. At pag napinturahan natin at na-designan yan mamaya ay magiging maganda na yung eksena natin diyan. At habang gumagawa nga ako diyan ay nawalan ako ng ilaw, kaya naman medyo dumilimya ang mga background natin dyan at medyo nadiliman tayo sa mga eksena natin dyan dahil yung ilaw na ginagamit ko ay pinagamit ko muna dun sa mga nagbibids nung gown na pinapagawa ko. Siyempre may mga bidders din ako na manggagawa, mga katulong ko, kaya naman ginagiveaway na muna ako. At ito yung naging kalabasan ng ating paunang eksena dito sa ating sapatos. At pagkatapos natin makumpleto yung mga design yan, syempre pipinturahan muna natin siya. Ang pinakambase nga na ginamit ko diyan ay kulay black dahil may gusto akong palabasin ng mga eksena diyan. At may ipapatong pa akong ibang kulay diyan para magkaroon talaga siya ng fantasy effect na may pagka-baroque style, may pagka-classic style. Mamaya makikita nyo yung mismong magiging design niyan at yan na nga napinturahan na natin ng maayos yung ating sapatos at maganda na yung kinalabasan niya. Kumbaga is nagkakaroon na siya ng itsura. Lalo na yan mamaya pag napinturahan ko na siya ng kulay gold, lalabas talaga yung pagiging baroque style niya, yung para bagang mga sculpture na sinauna. Pagkatuyong in-spray ko na kulay black na pintura na yon ay sinimulan ko ng pinturahan ito nitong kulay gold na pintura. Itong Challenger na gold ang ginagamit ko kalimitan kasi maganda yung pigment niya, saka maganda din siyang gamitin at patuyuin. Pag marami yung nilagay nating mga pinturang ganyan ay hindi natin mapapalabas yung pagka-baroque style niya, kaya pahapyaw ng pahapyaw lang yung ating pagpipintura para naman lumabas siya ng ganito. O diba paunang pintura pa lang natin pero maganda na agad yung kinakalabasan. At syempre, excited akong matapos na iyan para malagyan ko na ng mga bato, yung mga part na may mga spaces diyan para magmukha talaga siyang fantasy. Habang pinipinturahan ko nga ang sapatos na yan, naiisip ko na maganda pala talagang gamitin yung ganitong technique. Kaya sa mga makakapanood po nito, pwede nyo pong gamitin yung ganitong technique sa inyong mga costume. Hindi ko po pinagdadamot yung aking nalalaman at mga na-experience sapagkat kailangan po sa ating mga designer na katulad natin at yung mga gustong matuto ng gantong mga design ay kailangan i-share din natin yung ating mga knowledge sa kanila para naman may idea sila kung paano gawin yung mga ganitong klase ng bagay. At ayan na nga at magsisimula na tayo maglagay ng bato diyan. Syempre, gagamitan ko muna ng perlas itong parang flower na mga eksena dito na mga dinikit natin kanina para naman maganda yung pagka-effect niya. Hindi siya yung may space. Tapos sunod ko nang inilalagay dyan itong mga kinuha ko dun sa mga luma kong costume na mga kulay gold na mga gemstones para naman isingit dito sa mga part na medyo malalaki pa yung spaces. Bali, ang gagawin natin dyan yung mga part na may mga space na ganyan, yun yung lalagyan natin ng mga bato. Bali, pinaglahok ko yung malaking bato saka yung maliliit na bato para naman may variation siya na tinatawag. Para mas maganda siyang tingnan, lalong-lalo na kapag suot na ng ating mga candidate o kaya ay sa mga photoshoot. At ayan na nga po't ganyan ang itsura ng ating nilagay na mga bato. Pailan-ilan lang yan sa mga spaces lang natin ilalagay talaga para naman mapunan yung mga blanco. At ipagpatuloy na nga natin ang paggagawa doon sa kabilang sapatos. Syempre, alangan namang isang sapatos lang yung gagawin natin. Syempre, partner yan. Hindi pwedeng isang piraso lang yung ating de-designan. Syempre, dalawa yan. Kaya naman medyo matagal-tagal talaga yung paggagawa ng ganito dahil pinagtutuunan talaga ng pansin yung mga ganitong ganap. At ayan na nga at naglalagay na ako ng maliliit na bato doon sa mga part na medyo may mga spaces. Para lumitaw talaga yung pagka-baroque style niya, nilalagyan ko talaga ng bato yan sa mga paligid para naman mas makinang siya at hindi maapektuhan yung mga design na yan. Kaya dun sa may pangapagilid-gilid lang talaga ako naglalagay ng mga batong ganyan para naman hindi matabunan yung pagka-baroque style ng ating mga ginagawa. Kung mai-imagine nyo nga itong sapatos na ito ay kahawig siya dun sa mga may mga design na simbahan sa Roma na kung saan ganyan yung mga eksena. At ito na nga yung kinalabasan ng ating mga pinaghirapan diyan. O diba, napakaganda niyang tingnan. Kahit sapatos lang siya na luma noon. Pero ngayon, napaganda at napabongga na natin yung itsura niyan. Siyempre, gagamitan natin yan ng ating imahinasyon, ating kalikutan ng isip, at ang ating talent kapag gagawa tayo ng mga ganitong bagay. Sa bawat laban ng buhay, gamitin lang po natin ang ating angking talino at galing. At malalaman na lang natin sa bawat hakbang natin ay nandun na pala tayo sa ating pinakamimithing tagumpay. At hanggang dito na lamang po. Salamat ulit sa inyong panonood. I-follow nyo po yung page ko. Salamat po. God bless.